May taning na ang buhay ko. Tulalang sambit ni Chandra nang dumating ang lalaking kaibigan. Hindi kaagad nakasagot si Leo at tila nanigas ito sa sariling kinatatayuan nang marinig ang sinabi ni Chandra. Anong sabi mo, Chandra? Hindi kita maintindihan. Huwag mo akong iprank. Totoo ang sinasabi ko, Leo. Sa tingin mo ba, kaya ko magsinungaling sa gantong bagay? Hindi alam ni Chandra kung ano ang mararamdaman. Halo-halo na ang mga emosyon niya ngayon. Kabilang narito ang lungkot, pagsisisi at takot. Lungkot dahil hindi na siya magtatagal sa mundo. Pagsisisi dahil nagpaplano na sana silang magpakasal ng kasintahang si Shaun. At takot dahil hindi pa siya handa na magtungo sa kabilang buhay. Bumuntong hininga si Chandra bago lumapit sa kaibigan at tumabi sa kinauupuan nitong sofa. Batid niyang naguguluhan ito dahil sa balitang sinabi niya. Chandra. Mapait na pangiti si Chandra. I have esophageal cancer, Leo. Napasinghap ang kaibigang si Leo dahil sa kanyang sinambit. Pero ayoko ipaalam to kay nanay sa probinsya. At ayoko ring malaman to ng mga kaibigan natin. At lalong-lalo na si Shaun. Napatayo tuloy si Leo dahil sa kanyang sinambit. Hindi ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Ano? Chandra naman. Kailangan itong malaman maski man lang si Shaun. Mag-aalala yun sa sobra sa... Kaya nga ayokong sabihin eh. Giit pa ni Chandra at napahilamos na lang sa sariling mukha. Chandra naman, hindi ba't nagplano na kayo ng future nyo nang magkasama? Bakit ba ayaw mong ipaalam sa kanya? Umiling si Chandra. Uminit ang sulok ng mga mata niya dahil sa biglaang pagdaan ng lungkot at bighati. Ayokong saktan si Shaun at gusto kong baunin ang masayang alaala namin hanggang sa mawala ako. Ayoko mag-iwan ng malungkot na alaala para sa amin, Leo. Kaya please. Ani Chandra at hinawakan ang isang kamay ng kaibigan. Please, tulungan mo ako, okay? Kakausapin ko si Shaun bukas at kailangan kita roon, Leo. Napabuntong hininga si Leo bago napipilitang tumango. Ang desisyong ito ay kay hirap at kay bigat para kay Chandra. Ngunit, mas hindi niya kakayaning makitang umiiyak si Shaun sa kaalamang maaari na siyang mawala sa mundo. Bandang hapon nang makausap ni Chandra si Shaun sa telepono. Hi love, are you done? Anong oras kita susunduin sa trabaho mo, mahal? Malambing na tanong ni Shaun. Napakagat si Chandra sa sariling labi. Mamimiss niya ang boses na Shaun at ang mga bagay na madalas nilang ginagawa. Ang pagiging malambing nito at ang pagmamahal nito sa kanya na para bang walang katumbas. Hindi ako pumasok, love. Nasa apartment ako. Sandaling natahimik si Shaun mula sa kabilang linya. Why love? May sakit ka? Do you want me to go there? Napakagat si Chandra sa kanyang sariling labi para pigilan ang sariling mapahigbi. Mahal na mahal niya si Shaun, ngunit ang kaisipang maiiwan niya ito anumang oras ay labis na masakit para sa kanya. Kaya naman bukas sa bukas din ay kakausapin niya na si Shaun. Ngunit hindi upang ipaalam ang kalagayan, pero para tapusin na ang relasyon nila na ilang taon nilang iningatan. Love, pwede ba tayong magkita bukas? Sure, love. Namimiss mo na ba ako? Kaya gusto mo ako makita? Bakas ang ngiti sa labi ni Shaun nang marinig iyon sa telepono. Tila tinutokso siya. Kung sa ibang pagkakataon ay tatanggi iyon ni Chandra at makikipag-asaran sa kasintahan, ngunit ngayon ay parang nais na lang niyang yakapin buong magdamag si Shaun dahil alam niyang bukas din ay matatapos na sila. Oo actually kahit ngayon nga, gusto na nga kitang makita sa sobrang pagkamiss ko sa'yo. Natahimik si Shaun mula sa kabilang linya.
Ngunit saglit lang ay narinig niya ang masayang tawa nito. Really? Okay then, I'm coming. At bago pa man niya mapigilan si Sean ay nawala na ito sa kabilang linya. Hindi talaga niya mabibiro si Sean dahil lahat ng sinasabi niya ay pinaniniwalaan ng lalaki. Isang pedia doktor si Sean kaya naman batid niya ang hirap at pagod sa trabaho nito. Gayunpaman ay hindi nito nakakalimutan na magbigay ng oras para sa kanya. Lalo na sa mga mahalagang okasyon nila katulad ng monthsary, anniversary, birthdays, Valentine's Days at iba pa. Inabala ni Chandra ang sarili sa paghahanda ng pagkain sa maliit niyang lamesa. Panigurado kasi na baka hindi pa kumakain si Sean dahil sa duty nito sa trabaho. Ilang sandali lang, hindi na siya nagulat nang marinig ang ilang katok mula sa pintuan makalipas lang ang ilang minuto. Nang buksan ni Chandra ang pintuan ay bumungad sa kanya ang mistizo at guwapong muka ni Sean. Bakas ang pagod nito, ngunit may suot pa ring matamis na ngiti sa labi. Mukhang bagong ligo pa ito at dito agad dumiretso sa kanyang apartment pagkatapos ng pag-uusap nila kanina sa cellphone. Nang makapasok si Sean at maisarado na niya ang pintuan, ay agad siya nitong hinapit sa bewang at hinalikan sa dalawang pisngi bago humalik ng matagal sa kanyang labi. Tamis. Ngisi ni Sean nang lumayo na ito. Namula ang pisngi ni Chandra kaya't mas lalo lang lumapad ang ngisi ni Sean sa labi. Tama ba ang narinig ko kanina? Ha? Na namimiss mo ako at gusto mo ako makita? By the way, I'm here to eat my dinner. Oo, inihanda ko na nga. So, nakahanda ka na? Mapanuksong tanong niya. Nakangiti namang umiling-iling na lang si Chandra bago siya tumungo sa hapagkainan. Sumunod naman din si Sean nang lumakad siya. Sa kanilang 2 taong relasyon ay tanging halik at paghawak pa lamang ang ginagawa ni Sean dahil nirerespeto niya ang desisyon niya na sa kasal na nila gagawin ang bagay na yun, lalo pa at hindi pa siya handa. Ngunit ngayong alam na ni Chandra sa kanyang sarili na hindi na siya magtatagal, ay balak niya na ngayong gabi na ibigay kay Sean ang sarili. Kamusta ang trabaho mo, Doc? Tanong niya nang malapit nang matapos kumain si Sean. Hindi niya alam kung niloloko lamang siya nito, ngunit sa tuwing kumakain ang lalaki ng mga luto niya, ay sarap na sarap ito. Nakangiti si Sean sa harap niya na tila may naalala. May na-meet akong patient kanina na sobrang cute at jolly na bata. Nakakatuwa dahil kahit na may sakit siya, ay palagi pa rin siyang nakangiti at nakapagpapangiti ng ibang tao dahil sa mga joke niya, love. Natahimik tuloy si Chandra. Namamangha siya sa pinapakitang katatagan ng batang sinasabi ni Sean. Kapag nagkaanak tayo, love, kahit na anong gender, okay lang. Basta masiyahin siya at syempre, kamukha mo. Napangiti siya sa tinura ni Sean. Gusto rin niya iyon pero mukhang malabo nang mangyari. Sean, pwede bang dito ka matulog ngayong gabi? Nabura ang ngiti sa labi ni Sean na tila nagulat sa kanyang sinabi. Chandra, alam mong… Please? Bumuntong hininga ang lalaki bago tumango at lumapit sa kanya para yumakap. Nang makarating sila sa kwarto niya, ay napalunok si Sean at nang-iwas ng tingin. Ngunit nang tumingkayad siya upang maabot ang labi ni Sean, ay bahagya itong nagulat. Ngunit tumugon din naman kalaunan. Naging malalim ang palitan nila ng halik at nagsimulang gumapang ang kamay ng binata sa kanyang katawan. Ngunit nang nasa gitna na sila ng mainit na sensasyon, ay mabilis na bumitiw si Sean na tila nagising sa kanilang ginagawa. Chandra, I don't want to hurt you. Ayoko kitang biglaan, love. Sean, ani Chandra at nilagay ang hintuturo sa labi ni Sean upang matigil ito. Let's do this. Mahal na mahal kita. Gusto kong gawin na ito sa'yo ngayon.
Porsigidong saad niya at hinawakan ang dalawang kamay ni Shaun na nasa magkabilang gilid nito. Are you sure? Nang itanong iyon ni Shaun ay walang pag-aalinlangan siyang tumango, dahilan upang muling yumuko ang lalaki upang muling pagtagpuin ang kanilang labi. May isang butil ng luha ang kumawala sa isang mata ni Chandra. Ang luha ay magkahalong saya at lungkot. Saya dahil ibibigay niya na ang sarili sa lalaking minamahal at lungkot dahil iiwan niya rin ito. Kinaumagahan katulad ng plano, inihanda ni Chandra ang lahat ng sasabihin ngayon kay Shaun. Naliligo si Shaun habang nasa kusina naman siya at nagluluto ng kanilang umagahan. Masakit pa ang katawan niya ngunit kaya namang kumilos. Nang nakahanda na ang pagkain sa lamesa, ay agad na lumapit sa kanya ang kasintahan upang humalik sa pisngi. Mabangong mabango ito, lalo pa at bagong ligo. Good morning, love. Pasimpleng lumayo si Chandra upang tumungo sa isang upuan kaharap ng lamesa. Good morning. Kumain ka na bago ka pumasok sa trabaho. Mukhang hindi naman nahalata ni Shaun ang kanyang pag-iwas, kaya't sumunod ito at nagsimula ng maglagay ng pagkain sa kanilang plato. Wala akong pasok ngayon sa trabaho. Nag-leave ako. Ha? Bakit? I want to take care of you. And nakalimutan mo na kung anong araw ngayon. Bakit? Ano bang meron ngayon? It's our monthsary, love. Ay nako, puro ka trabaho kaya nagiging makalimutin ka na. Mamaya magdi-date tayo. Ha? Huwag na. Ayoko. Nangunot ang noo ni Shaun. Ito ang unang beses na tumanggi siya rito. Uy, May lakad kami ni Leo mamaya eh. Tumikhim si Shaun. Ayaw man ni Chandra na idamay ang kaibigan ay kailangan niyang gawin upang masigurong makikipaghiwalay sa kanya si Shaun. Sakto naman dahil ilang sandali pa, dumating si Leo. Halos kaunti pa lang ang nagagalaw niya sa sariling pagkain ngunit wala na siyang gana. Nang dumating si Leo ay agad niya itong nilapitan at pinagsaklop ang kanilang mga palad, dahilan ng biglang pagdilim ng mga mata ni Shaun. bakit hawak mo ang kamay ng best friend mo, Chandra? Blanko ang matang tanong ni Shaun habang binibigyang diin pa talaga nito ang salitang best friend, kaya't alam ni Chandra na nag-iba ang timpla nito. Humugot ng malalim na hininga si Chandra upang palakasin ang loob at sabihin ang mga kasinungalingan na masakit man ngunit kailangan. I'm breaking up with you, Shaun. Hindi na kita mahal dahil ang totoong mahal ko na ngayon ay walang iba kundi si Leo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Chandra. Mariing saad ni Shaun at lumapit sa kanilang dalawa habang nagliliyab ang mga mata na tila puno ng apoy sa galit. Hindi ipinahalata ni Chandra ang gulat nang bigla ay akbayan siya ni Leo upang suportahan siya sa kanyang ginagawa. It's true, pare. Ngunit hindi pa man tapos ang sinasabi ni Leo, napahiyaw na lang si Chandra nang biglang magbigay ng mabigat na suntok si Shaun dahilan ng pagbitiw ng kanilang mga kamay. Huwag mo akong mapare-pare. Kung aahasin mo lang pala ang akin. At muli, nagpaulan na naman ng suntok at mura si Shaun kay Leo. Pero sa pagkakataong ito ay sinasalag na ni Leo ang mga kamao ni Shaun. Ano ba? Tama na! Tama na sabi, Shaun! Naiiyak na sigaw ni Chandra. Sandaling huminto naman si Shaun habang madilim ang mga mata nito nang ibaling iyon sa kanya. Mag-usap tayo at... Sinabi ko na diba? Hindi na kita mahal, Shaun! Si Leo na ang mahal ko! Ano bang malabo ron, ha? Napahilamos si Shaun sa kanyang sariling muka habang umiling. Chandra, hindi. Ayoko. Please. Umalis ka na! Sigaw ni Chandra. Hindi siya makatingin kay Shaun habang tinuturo ang pintuan. Malutong na mura ang binitawan ni Shaun bago ito tumungo sa kanya na bahagyang namumula ang mga mata dahil sa pagpipigil sa pag-iyak. Chandra naman, pagkatapos ng nangyari kagabi,
Ganun-ganun na lang yun. Mahal kita, Chandra. At ako hindi na. Hindi na kita mahal kaya please, umalis ka na. Hindi na ikaw ang para sa akin, Shaun. Nakauwang ang labi ni Shaun na tila hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Hinila niya si Shaun patungong pintuan upang mapalabas ito. At nang maisarado niya na ang pintuan, ay doon tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napahagulgol na lamang si Chandra habang yakap-yakap ang mga tuhod. Dumalo sa kanya si Leo na kahit tila may mga tama pa ay hinimas nito ang likod niya habang ibinubulong ang mga salitang magiging maayos din ang lahat. I'm sorry, Leo. Tinamay pa kita. Bulong niya ngunit umiling lang ang kaibigan at nagbigay ng maliit na ngiti. Makalipas ang ilang araw, madalas pa ring laman ng isipan ni Chandra kung tama ba ang naging desisyon niya na makipaghiwalay kay Shaun upang hindi na ito malumbay ng sobra kapag tuluyan na siyang mawala. Isa ring dumadaan sa kanyang isipan ay paano kung isang panaginip lamang pala ang kanyang sakit. Panigurado sigurong hanggang ngayon masaya pa rin sila. Napabuntong hininga si Chandra bago kinuha ang cellphone dahil sa isang tawag. Good day, Miss Chandra Lopez. Yes. This is Nurse Mendez. Your doctor, Doc Baltazar, wants to talk to you tomorrow regarding your check-up, ma'am. Saad ng babae mula sa kabilang linya. Lumakas ang gabog ng dibdib ni Chandra. Kinakabahan siya na baka hindi na lang buwan ang bibilangin ng buhay niya ngayon, kundi araw na lang. Iyon ang nasa isip niya na balitang bubungad sa kanya kinabukasan. Ngunit, kabaligtaran pala iyon na lalong nagpatunaw ng kanyang puso. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa labis na sakit. I'm really sorry, Miss Lopez. Your results are not true. Those are just clerical error. You don't really have a cancer, Miss Lopez. I'm sorry for making you worry. But the good news is, wala na tayong buwan na bibilangin dahil mas malaki na ang tsansa ngayon na mabuhay ka ulit ng normal at mahaba. Ang mga salitang iyon ang gumimbal sa buong pagkatao ni Chandra. Masaya dapat siya sa balita. Ngunit, sakit ang nanghingibabaw sa kanya ngayon dahil nasaktan niya na si Shaun at nagsinungaling pa siya rito. Ang unang pumasok sa isip niya ay puntahan na ito ngayon upang makausap din. Ngunit nang dumating siya sa building kung saan ito nakatira, ay nagulat na lang siya nang malamang wala na raw ito roon. Ma'am, ilang araw na pong umalis dito si Doc Shaun. Ganoon ba? Salamat. Wika na lamang niya bago bigong tumalikod. Nagpasya siyang umuwi muna sa apartment upang tawagan ang kaibigang si Leo at ipaalam dito ang balita at nang marinig iyon ay agad naman itong nagpunta sa kanya. Congrats, Chandra! Wala ka ng sakit! Bakas ang tuwa na saad ni Leo nang makarating ito sa apartment niya nang may dalang pagkain. Leo, paano si... Pahintu-hintong saad ni Chandra nang muling humarap si Leo ay nakakunot noong bumaling sa kanya. Si Shaun? Kailangan ko siyang makausap. Hindi mo ba alam? 3 araw matapos ang hiwalayan niyo, umalis si Shaun at tumungong ibang bansa. Wika ni Leo na nakapagbalaglag ng panga ni Chandra. Hindi niya masisisi si Shaun, ngunit ang kaisipang umalis ito nang hindi man lang siya nakapagpaliwanag ay masakit, lalo na at paniguradong mag-iiwan ito ng sugat sa kanyang puso na hindi na magagamot pa kailanman. 5 years later, 5 taon na ang nakalilipas ngunit hanggang ngayon dala-dala pa rin ni Chandra ang alaala ng kahapon. Nakatulala pa siya sa labas ng bintana nang biglang makarinig ng katok sa pintuan. Panigurado ay ito ang mag-ama at nang pagbuksan niya nga ng pintuan ay bumungad si Leo na kasama ang 4 na taong gulang na batang babae.
Magiliw na bati ni Sofia at agad siya nitong niyakap sa binti. Hindi mo yan mama, Sofia. Ang mama mo, hinahanap ko pa. Awat naman ni Leo sa anak. Hayaan mo nga ang bata, Leo. Oh, ano palang sadya niyong mag-ama ngayon? Chandra, baka pwedeng pasamahan naman magpa-check up si Sofia. Ilang araw na kasing may sipon at ubo. Kung di ka lang naman busy Pabiro niyang inirapan si Leo. Naiintindihan naman niya ito dahil sa tagal niyang naging kaibigan si Leo ay nito lamang niya ito nakitang ganito kapursigido at kasipag sa pagtatrabaho. Hindi lang para sa sarili, ngunit maging sa anak nito. Sus, maliit na bagay. Ngiti niya at hinawakan ng kaliwang pisngi ni Sofia. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin ang babaeng nag-iwan ng sanggol sa tapat ng bahay noon ni Leo. Ang tangi lang kasing nakasulat sa liham ay ang bata raw na ito ay anak ni Leo mula sa isang one-night stand at bukod pa roon ay wala na. Kaya naman hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ni Leo ang ina ni Sofia. Nang umalis si Leo ay nag-iwan pa ito ng pera sa kanya para sa pagpapacheck up ni Sofia. Malapit na sa kanya ang bata magmula pa noon dahil kapag wala siyang trabaho, tinutulungan niya si Leo na mag-alaga sa anak nito. Ready ka na, Sofia? Nakangiting tanong ni Chandra at naglahad ng kamay sa harapan ni Sofia. Ngumiti naman ang bata bago tinanggap ang kanyang kamay. Yes, Mami Cha. Very good. Ano, let's go na? Nang makarating sa ospital, ay umupo sila sa silver na upuan kung saan naghihintay din ang ibang pasyenteng tatawagin ng sekretarya ng doktor. De la Cruz, Sofia! Tawag ng nurse kaya naman tumayo na si Chandra habang hawak ang kamay ni Sofia. Nang pumasok sila sa loob ay inalalayan niyang umupo si Sofia sa upuang nakapwesto sa kanyang tabi. May kausap ang lalaking doktor sa hawak na cellphone kaya naman hindi niya masipat kung ano ang itsura nito. Ngunit nang dahan-dahang lumingon ang lalaking doktor sa kanyang harapan ay tila nahigit ang hininga ni Chandra nang tuluyang magtagpo ang mga mata nila ng lalaki dahil ito lang naman ay walang iba kundi si Shaun. Si Shaun na palaging laman ng panaginip niya. Si Shaun na nagpapatibok ng kanyang puso mula noon hanggang ngayon. At si Shaun na malamig ang mga matang nakatingin ngayon sa kanya. Tumikhim si Shaun kaya naman mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Good morning, Doc. Good morning. Pinilit ni Chandra na itago ang pagtataka sa kanyang muka. Paanong nakabalik na pala si Shaun at nagtatrabaho pa sa kanilang bansa? Halos araw-araw niyang binibisita ang socials nito, maging ang socials ng mga kaibigan ni Shaun. Ngunit hindi niya nabalita ang umuwi na pala ito. May ilang personal na impormasyong tinatanong si Shaun na pilit niyang sinasagot ng normal. Ilang araw na po kasi ang inuubo at sinisipon si Sofia, Doc. Hindi niyo ba inaalagaan ang anak niyo ng mabuti, Mrs.? What? Nagpantig ang tenga ni Chandra dahil sa narinig. Mukhang akala ni Shaun ay anak niya si Sofia. Akmang itatama niya iyon nang maramdaman niya ang kalabit na Sofia sa kanyang bewang. Mama, gusto ko na pong umuwi, please. Okay, baby. Uuwi na tayo. Wait na lang ha. Hintayin lang natin ang papa mo. Tumikhim si Shaun dahilan ng pagbaling niya ng tingin dito. May inabot itong reseta ng gamot sa kanya bago lumapit ang isang nurse upang i-assist siya palabas. Thank you po, Doc. Binigyan lang siya ng isang tango ni Shaun, kaya naman tumalikod na siya upang tuluyan na sanang magpaalam nang marinig niya ang pangalan mula kay Shaun. Handa na sanang ngumiti si Chandra pagharap, ngunit agad na napawi iyon dahil sa mga salitang binitawan ng lalaki. Happily married, ha? Congrats. Sarkastikong ngumiti si Shaun na nagdulot ng kirot sa puso ng dalaga. Shaun, may kailangan sana akong sabihin. I'm busy. You see? Go now. At iuwi mo ng anak mo, Mrs.
Bigong tumango si Chandra bago sinarado ang pintuan. Masakit pa rin pala kahit matagal na. Ngunit hindi rin naman niya masisisi si Shaun dahil siya ang nagdulot ng sakit at sugat rito. Kaya ito nagkaganoon sa kanya ngayon. Oh, bakit malungkot ka, Chandra? Tanong ni Leo nang makita niya ito sa parking lot. Bumuntong hininga si Chandra bago nagpa siyang ikwento kay Leo ang nangyari. So, totoo pala talagang umuwi na yung ex mo? Alam mo? Nagkibit-balikat lang naman si Leo kaya naiinis niya itong tinignan. Alam mo ang mga impormasyon na yan pero hindi mo man lang sinabi sa akin? Talaga ba, Leo? Eh di sorry. Akala ko kasi naka-move on ka na eh. Inilingan na lamang niyang kaibigan dahil maling-mali ang akala nito. Dahil si Shaun lamang ang lalaking mamahalin niya. Samantala, gabing-gabi na ngunit hindi pa rin makalimutan ni Shaun ang naging pasyente kanina, si Chandra at ang batang kasama nito. Masakit isipin na habang siya ay nakalugmok pa rin sa kahapon, ay itong si Chandra naman ay may sarili na palang pamilya. Napahigpit tuloy ang hawak niya sa iniinumang baso. Akala niya ay napatawad niya na si Chandra dahil sa ginawa nito noon sa kanya. Ngunit sa kanyang nakita kanina ay tila ba muling bumalik ang sugat na akala niya ay tuluyan nang naghilom. Chandra, kung alam ko lang na may pamilya ka na, sana noon ko pa tinuloy ang engagement ko kay Samantha. Buntong hininga ni Shaun pero sa huli ay umiling din dahil tsak niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang balitan ang naging unang kasintahan. Dahil wala nang makakapantay pa kay Chandra sa kanyang puso kahit na niloko siya nito. Kinabukasan, nagising na lang si Shaun sa tawag mula sa cellphone sa kanyang gilid. Kapag ganitong umaga, ay alam niya na kaagad na ang kanyang mama ang tumatawag. Iho anak, Samantha went here yesterday. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hinahanap ka niya and she looks worried. Ikaw naman kasi, nariyan na nga sa harap mo ang para sa'yo. Pumunta ka pa riyan sa Pilipinas. Ma, Awat ni Shaun sa ina. Kung alam lang nito na may ibang dahilan si Samantha kung bakit nito pinuporsige ang kanilang engagement. Ay, anyway, I told Samantha that you are in the Philippines. Gusto pa rin niyang itanong sa iyo kung gusto mo pa raw ituloy ang engagement. Bumuntong hininga si Shaun bago bumangon. Paulit-ulit niya itong narinig sa ina. Gayon din kay Samantha, ngunit hindi siya makapagbigay ng kasagutan dahil hanggang ngayon umaasa pa rin siya na meron siyang babalikan. kakausapin ko si Samantha, Mom. Just send me her address. Mag-uusap kami tungkol sa engagement na yan. Bakas ang tuwa sa boses ng kanyang ina bago ito nagpaalam. Matagal na rin kasi siyang pinipilit ng ina na magpakasal matapos niyang malaman na hiwalay na sila ni Chandra. Hindi ito nagtanong, ngunit alam niyang nais malaman ng ina ang naging dahilan. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay dinahilan niyang mas kailangan siya ng mga bata sa kanyang sariling bansa. Ngunit ang totoo, may nais siyang balikan. Shaun! Masayang bati ni Samantha pagkakita kay Shaun sa labas ng airport. Si Samantha ay naging kaibigan niya sa ibang bansa dahil isa rin itong doktor doon. Anong ginagawa mo rito? Why did you become so sungit ba? Is it because nakita mo na ang ex mo? Umirap si Shaun at imbes ay binitbit na lang ang maleta ng kaibigan upang dalhin sa kotse. Huwag mong simulan, Samantha. Baka gusto mong pag-usapan natin ang tungkol sa'yo. And why are you bringing up our engagement to my mom? Nang makapasok sa kotse, ay doon pa lamang sumagot si Samantha. Actually, hindi naman talaga ako nandito para kumbinsihin ka tungkol sa engagement. I'm done with that, you know. It's just your mom talaga ang gusto tayong maging engaged. I don't really like you in a romantic way. Shaun, I'm here in the Philippines because I need to find someone.
Seryosong saad ni Samantha na inilingan na lamang ni Shaun. Dumaan sila sa isang supermarket dahil nais mamalengke ni Samantha, kaya naman sinamahan na niya ang kaibigan nang biglang makabungguan niya ang isang figura ng babae na hindi nakatingin sa dinaraanan. Nalaglag tuloy ang ibang hawak nitong nakabox na gatas. At nang mag-angat si Shaun ng tingin ay nabungaran niyang si Chandra na bakas din ang gulat sa muka. Nandito ka pala. Akmang magsasalita si Shaun nang marinig ang tawag ni Samantha mula sa hindi kalayuan. Malambing ang boses ng kaibigan na hindi nito natural na ginagawa kaya't nagtataka siyang lumingon kay Samantha. Ito na yung pinapabili mo? Anya sabay abot ng isang bote ng wine. Mukhang umaandar na naman ang pag-arte ni Samantha kaya naman bago pa niya ito napigilan ay kusang nagpakilala na ito kay Chandra. Hi, I'm Sam. Fiancé ni Shaun. You are? Chandra, his ex. Sige, una na ako. Ingat kayo. Saad ni Chandra bago pa man niya ito mapigilan. Nang makaalis si Chandra, ay magkasalubong ang kilay na hinarap ni Shaun sa Samantha. Bakit mo ginawa yun, Samantha? What? Hindi mo ba nakita ang mata ng ex mo? It's obvious. May feelings pa yun sa'yo. Imposible yan. May pamilya na siya. Oh, too bad then. Pero, sigurado ka ba talagang may pamilya na siya? Tudyo ni Samantha na nakapagpalakas ng tibok ng puso ni Shaun. Hindi siya nagtanong nang makita si Chandra na kasama ang bata noong isang araw. Kaya naman bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaunting pag-asa. Pag-asa na baka posible pang maibalik ang kung anumang sa kanila noon ni Chandra. Sa isang banda, masakit ang puso ni Chandra sa kanyang natuklasan kanina lamang. May fiancé na pala si Shaun at ngayon lang niya nalaman. Para tuloy biglang gusto niyang lunurin ang sarili sa alak dahil ano pang silbi ng pagpapaliwanag niya kung talagang wala na siyang mababalikan pa. Kailangan mo pa rin sabihin kay Shaun kung bakit mo siya iniwan noon, Chandra. Ani ng kaibigan niyang si Vanessa. Isa sa mga naging kaklase nila noon ni Shaun. Nasa isang bar sila ngayon dahil hindi siya makatulog sa kanyang sariling bahay. Paulit-ulit siyang naiiyak sa tuwing naaalala niya ang babaeng kasama ni Shaun kanina. Para saan pa? Mukhang masaya naman na siyang kasama yung fiancé niya. Nakayukong saad ni Chandra nang napalingon siya kay Vanessa nang abutin siya nito ng isang shot ng tequila. Siyempre, para na rin sa peace of mind niyong dalawa. Ang tagal-tagal na noon pero wala man lang kayong naging closure, be. Ano, habang buhay ba itatago mo na lang yung akala mo may sakit ka kaya mo siya hiniwalayan? Deserve niya rin namang malaman ng totoo. Magbago o hindi, ang tingin niya sa'yo, at least nasabi mo. At nalinis mo ang pangalan mo sa kanya. Napasinok si Chandra. May punto ang kaibigan niyang si Vanessa. Pero hindi pa siya handang isiwalat kay Shaun ang nangyari noon at humuhugot pa siya ng tamang oras at pagkakataon. May punto ka naman, Vanessa. Pero anong mangyayari after nun? Alam mo naman, di ba? Si Shaun lang ang minahal ko ng ganito. Inirapan siya ng kaibigan, saka ito nagdekwatro ng upo. Nasa harapan nila ang ibang mga taong nagsasayawan ngayon sa gitna ng dance floor. May mga sumasabay sa indak ng tugtugin at meron namang ilang naghahalikan sa dilim. Nag-iwas siya ng tingin at napailing na lamang. Problema ba yun? Eh di tutulungan kitang makamove on, okay? Paano? Oh, come on, Chandra. You're pretty and sexy. Hindi mo ako gayahin. Naglalaro lang at hindi nagsaseryoso kasi ayoko ng mga ganyang attachment. Sakit sa ulo. Vanessa naman. Joke lang naman. But eto, seryoso. Try to date. Ayoko. Putol agad ni Chandra. Hindi niya nais gumamit ng tao para makalimutan ang nararamdaman kay Shaun. Okay, try to know someone na lang din. Makipagkilala ka sa iba.
Distract yourself. Hindi yung puro shaun na lang ang nasa isip mo. Napabuntong hininga si Chandra, pero bahagyang nagulat nang biglang kuhain ni Vanessa ang isa niyang kamay upang dalhin sa dance floor. Vanessa! Oh, come on! Let's dance! And try mo rin makipagkilala. Mark this night. Ito ang gabing makakalimutan mo si Shaun. Iyon ang huling sabi ni Vanessa bago siya nito kinindatan at makipagsayaw sa ibang mga tao. Hindi komportable si Chandra, ngunit sinubukan din niyang sumabay sa sayaw ng mga ito. Saglit lang naman siya sana nang maramdaman ang isang kamay sa kanyang tagiliran. Hey, Missy! Ngayon lang kita nakita rito. First time mo? Nang lumingon si Chandra, ay bumungad sa kanya ang isang morenong lalaki. Matangkad ito at may pagkatsinito. At kita ang malalalim na dimples kapag gumiti. Bahagyang nagulat si Chandra, ngunit hindi niya pinahalata nang bigla siya nitong hawakan sa kaliwang pisngi. You're pretty. What's your name? Tanong ng lalaki habang nasa pisngi pa rin niya ang kamay nito. I'm Chandra. Ngumiti ang lalaki. I'm Albert. Saad ng lalaki. Akmang magsasalita pa sana ito nang biglang may humila sa braso ni Chandra at kinaladkad siya palabas. Akala niya ay si Vanessa iyon, ngunit nang makita niya ang pamilyar na likod ng isang lalaki, ay nanlaki ang kanyang mata, lalo na nang humarap ito. Nang tuluyan silang makalabas sa bar na iyon, ay agad na hinubad ni Shaun ang suot na leather jacket upang isuot sa kanya. Sa kabila ng inis, ay nakuha pa rin itong magmalasakit sa kanya. Anong ginagawa mo ron? Gabing-gabi na. Bakas ang inis sa boses ni Shaun, kaya naman napataas ang isang kilay ni Chandra. Sandali, bakit ka nagagalit? Ano namang pakialam mo kung nandoon ako? Natigilan si Shaun, ngunit magkasalubong pa rin ang kilay na tinignan siya. Alam ba ng asawa at anak mo? Nagabing-gabi na pero nandito ka pa rin sa bar at nakikipagkilala sa ibang lalaki. Mariin ang bawat salitang saad ni Shaun na nakapagpalaglag ng panga ni Chandra. Anong sinasabi nito? Asawa at anak? Hindi ba nito alam na hanggang ngayon nga ay hindi pa siya nakamove on, tapos magkakaroon pa siya ng asawa at anak? Sarkastikong tumawa si Chandra. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Saad niya at akmang tatalikod na kay Shaun nang hawakan nito ang isa niyang braso upang pigilan siya. Ano ba? Are you going to cheat again, Chandra? Madilim ang mga matang tanong ni Shaun habang mahigpit ang hawak sa isa niyang braso. Cheat? Mapait na napangiti si Chandra. Inakala talaga ni Shaun na nagloko siya. Sa tingin mo ba talaga, nagloko ako noon, Shaun? Hindi ba't ikaw mismo nagsabi? Napahila mo si Chandra sa sariling muka. Paano kung hindi naman talaga ako nag-cheat sa'yo noon? Don't tell lies, Chandra. Sumikip ang dibdib ni Chandra nang sabihin iyon ni Shaun upang putulin siya sa pagsasalita. See? Hindi ka naman maniniwala sa akin. Naiintindihan ko naman, pero paano kung may rason ako kung bakit ko ginawa yon? Hindi mo lang talaga ako ganun kamahal. Kaya mo nagawa yon, Chandra. Dahil ano pang ibang rason ang sasabihin mo? I won't believe you anymore. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero, ginawa mo pa rin sa akin yun. Nangingilid ang luha sa gilid ng mga mata ni Chandra. Bakit tila pakiramdam niya, kahit may kanya-kanya na silang buhay ngayon, ay narito pa rin sila sa nakaraan. Bakit sa kabila ng galit ni Shaun ay mahal pa rin niya ito kahit naisuka na siya nito? Kung ganun pala, hindi na ako magpapaliwanag sa'yo. Just think that I already cheated on you. And please, tumigil ka naman na sa pag-akto na parang may nararamdaman ka pa sa akin. Kasi umaasa ako eh. Bulong ni Chandra sa kapinahid ng takas na luha sa isang mata. Natahimik si Shaun at lumuwag ang pagkakahawak niya sa isa niyang braso. Umaasa ako sa'yo.
Sa atin. Kahit na alam ko na hindi na pwede. Ani Chandra saka tumalikod at malalaki ang hakbang na tumungo sa kalsada upang mag-abang ng masasakyan. Lasing man ngunit alam niyang hindi niya makakalimutan ang napag-usapan nila ngayon ni Shaun at sinisigurado niyang bukas ng umaga ay hindi na siya muli pang aasa. Oh, tulala ka yata, girl. Napabuntong hininga si Chandra bago binalingan ang katrabahong si Cheska. Bahagyang kumikirot pa ang ulo niya kaninang umaga pero pinili niyang pumasok sa trabaho kaysa isipin ang nangyari kagabi. May iniisip lang ako. Huwag mo nang isipin yun, mahal ka nun. Ngisi ni Cheska bago siya dinapik sa braso. Napailing si Chandra. Mahal? Mahal siya ni Shaun? Imposible na iyon dahil hanggang ngayon malinaw pa rin sa kanya kung gaano kadilim at kagalit ang mga mata nito sa kanya at kung paano niya naisip na lolokohin niya ang asawa at anak niya. Bigla tuloy ay napakunot ang noo ni Chandra. Sino ang tinutukoy nitong asawa at anak? Malayo ang mukha nila ni Sofia dahil hindi naman talaga siya ang tunay na ina nito. Kaya naman bakit naman iisipin ni Shaun kung sakali na anak niya ito? Hindi rin niya maintindihan si Shaun minsan. Kaya naman, imbes na isipin niya iyon, ay minabuti na lamang niyang humarap sa computer at gawin ang trabaho. Anong nangyari sa'yo kagabi, girl? Hindi na kita naabutan. Umuwi ka kaagad. Tanong ni Vanessa mula sa kabilang linya. Oh, pasensya na. Napagod din kasi ako sa pagsasayaw kaya ayun. Tugon ni Chandra, ayaw ikwento pa ang tungkol kay Shaun. Ganoon ba? Pero teka, alam mo ba na gusto kang makilala ng regular customer dito? Yung si Albert. May-ari iyon ng malaking champagne at beverages company. Bagay na bagay kayo noon. Ilang araw nang nagtatanong kung babalik ka raw ba rito. Kinikilig na saad ni Vanessa. Vanessa, mabait si Albert, Chandra. Hindi siya katulad ng ibang lalaking katawan lang yung habol sa babae. Sa kabalita ko nga, walang girlfriend yun. Saka date to marry yung tipo nun. Parang ikaw. Napabuntong hininga si Chandra. Mukhang mabait nga naman ang Albert na iyon at siguro naman ay hindi masamang subukan niyang kumilala ng iba. Ilang taon na rin naman at isa pa, sa tingin niya ay kaya naman niyang makisalamuha kay Albert bilang kaibigan. Ano bang gusto mong sabihin kung ganon, Vanessa? Wala akong balak makipagrelasyon kahit kanino, okay? E di, maging magkaibigan muna kayo. Hagik-gik ni Vanessa na kinailing na lamang ni Chandra. Ilang pangungumbinsi pa ang sinabi ni Vanessa bago siya napipilitang pumayag. Bandang hapon na nang makarinig siya ng katok mula sa labas. Bumungad doon si Leo kasama ang anak nitong si Sofia. Pinagtaasan niya ng isang kilay si Leo nang makitang may bitbit na bag ang bata. Mukhang alam na niya ang rason kung bakit ito narito. Hi, Chandra. Bati ni Leo kaya naman nilakihan niya na ito ng pinto upang makapasok ang mag-ama. Hello, Mama Chandra. Bati naman ni Sofia at nagtungo sa malambot niyang sofa. Talagang sanay na ang bata sa kanyang bahay dahil madalas na itong narito. Alam mo talaga kung kailan ang day off ko, no? Siyempre. Alam mo namang palagi kang miss ni Sofia eh. Sus? Ano talagang pakay niyong mag-ama ngayon, ha? Napakamot ng ulo si Leo bago nagsalita. Napatingin silang pareho kay Sofia na abalang nanonood ng TV sa sala. Cartoons ang mga palabas kaya naman aliw na aliw ang bata. May pupunta ang birthday party si Sofia bukas. Gustuin ko mang sumama pero may kailangan kasi akong asikasuhin eh. Ano, trabaho na naman? Hula ni Chandra saka inilingan ang kaibigan ngunit laking gulat niya nang umiling si Leo. Tungkol ito sa ina ni Sofia, Chandra. Nakita ko siya. Seryosong saad ni Leo. Nanlaki ang mga mata ni Chandra dahil sa gulat. That's good news. Siguradong matutuwa si Sofia kapag malaman niya.
Hindi ko nga siya ipapakilala kay Sofia. Pagkatapos niyang iwan sa akin ang anak namin, babalik siya kung kailan malaki na ang bata. Tapos kukunin niya. Magkita na lang kami sa korte kung ganun. Mariin ang titig ni Leo, kaya naman nasisiguro niyang seryoso ito sa sinasabi. Leo, naiintindihan kita. Pero hindi ba dapat na mag-usap kayo ng ina ni Sofia bago kayo tumuntong sa korte? At saka, why don't you consider co-parenting? Nauunawaan ni Chandra ang kaibigan, ngunit ayaw naman niyang magpadalos-dalos ito sa mga desisyon dulot ng matinding emosyon. Nang gabing iyon ay katabi niyang natulog si Sofia, habang si Leo naman ay bumalik sa sariling bahay dahil ipagpapatuloy daw nito ang paghahanap sa ina ni Sofia, lalo na ngayon na nakita niya ito minsan malapit sa pinagtatrabahuan. Mama Chandra, let's go na po! Ani Sofia, bit-bit ang kulay pink na backpack. Napangiti si Chandra bago inaya na si Sofia na lumabas. After lunch ang oras ng birthday party, kaya naman medyo mainit pa ang araw sa labas. Nakapink na bestida si Sofia, habang si Chandra naman ay suot ang isang dress na spaghetti strap na kulay itim, ngunit hindi lalampas sa kanyang tuhod. Oh, ikaw ulit ang kasama ni Sofia? Tanong ni Gianna, ang ina ng birthday celebrant na bata. Binigyan na muna ni Chandra ng isang sulyap sa Sofia na nakikipaglaro sa ibang bata bago sumagot. Oh, may inaasikaso kasi si Leo eh. Nako, kung hindi lang kayo talaga close sa mag-best friend, baka isipin ko na may relasyon na kayo ni Leo. Marami nga ang nagsasabi noon, ngunit katulad ng dati ay palagi niyang tinatama iyon. Akmang magsasalita si Chandra nang may tumikhim sa likod ni Gianna. Oh, nandito ka na pala, Shaun. Kumain ka na ba? Nako, kanina ka pa hinihintay nitong inaanak mong si Luis. Nang gumilid si Gianna, ay agad na nagtagpo ang mga mata nila ni Shaun. Ngunit, siya rin naman ang unang nag-iwas ng tingin. Hindi pa niya nakakalimutan ang pag-uusap nila noong nakaraan. Kaya naman agad na nag-isip si Gianna ng dahilan upang makaalis. Pupuntahan ko lang si Sofia. Chandra, pwede ba tayong mag-usap? Kalmado ang mga mata ni Shaun, ngunit bakas sa mga ito ang panlalalim at bahagyang pangingitim ng ilalim ng mata nito. Wari niya ay dahil sa hindi maayos ang pagtulog. Ano naman kaya ang bumabagabag sa isipan ni Shaun at mukhang nahirapan itong makatulog? Sa isipan ni Chandra ay baka dahil nakokonsensya na ito sa mga sinabi sa kanya. Wala na tayong pag-uusapan pa, Shaun. Dinilaan ni Shaun ang sariling labi bago ito bumuntong hininga. Meron tayong dapat pag-usapan at gusto ko rin mag-sorry dahil sa nangyari noong isang araw. Mataman niyang tinitigan si Shaun bago tamad na tumango. Okay, tinatanggap ko na ang sorry mo. Maiwan na kita. Ani Chandra at tumalikod na kay Shaun upang puntahan na si Sofia. Narinig pa niyang tinawag siya ni Shaun ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Excuse me, nakita niyo po ba yung batang babaeng naka-pink na dress at nakatirintas? Tanong ni Chandra sa isang yaya na kasama ng mga batang kalaro kanina na Sofia. Ay, iyon po bang maputi na may pagkatsinita? Ay, kinuha na po ng daddy niya raw. Nangunot ang noo ni Chandra. Si Leo? Paano naman ito bigla na lang sumulpot dito? Bigla tuloy siyang kinabahan na baka napahamak na si Sofia. Kaya naman para makasigurado ay kinuha niya ang cellphone upang tignan kung may missed call o text ba ang kaibigan. At nang makitang meron nga ay tila nabunutan naman siya ng tinik sa dibdib. Alas 5 na rin kasi ng hapon, kaya naman siguro ay hindi lang talaga niya napansin ang oras. Akmang itataas na niya ang kamay upang tumawag ng masasakyan pa uwi nang mahinto iyon nang may humarang na puting kotse sa kanyang harapan. At nang bumukas ang bintana nito sa harapan niya, ay bumungad sa kanya ang mukha ni Shaun. Ihatid na kita. Hindi na. Please.
Gusto ko lang mag-usap tayo habang nasa daan. Napabuntong hininga si Chandra bago napipilitang binuksan ang katabing pintuan ni Shaun. Anong gusto mong pag-usapan? Pambasag niya sa katahimikan. Sa kabila ng pagtatanong niya ay minabuti niyang hindi balingan ng tingin si Shaun. Sa halip ay inabalan niya ang sarili sa mga patak ng ulan sa labas ng sasakyan. Ngunit nang sandaling banggitin ni Shaun ang tanong nito ay napabaling siya sa lalaki. Narinig ko ang sinabi ni Gianna kanina. Sino ang ama ng anak mo, Chandra? Ha? Bakas ang paggalito sa mukha niya, kaya naman muling inulit ni Shaun ang tanong. Tell me, Chandra. Sino ang ama ng batang kasama mo noon sa ospital? Sandali lang, bakit mo gustong malaman ha? Bago tayo maghiwalay, may nangyari sa atin, Chandra. Sabihin mo sa akin, ako ba ang ama ng anak mo? Kahit walang iniinom ay biglang napasamid si Chandra dahil sa tanong na yon. Akala talaga ni Shaun ay anak niya si Sofia. Hindi, Shaun. At saka bakit mo ba tinatanong to? Para saan? Hindi ba't may fiancé ka na nga? Bakas ang pait sa tanong na iyon ni Chandra. Hindi nais umasa ni Chandra ngunit kung gantong may pakialam pa si Shaun sa mga nangyayari sa buhay niya ay nagbibigay iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Bumuntong hininga si Shaun, akmang magtatanong pa ito ngunit biglang bumuhos ang malalaking patak ng ulan mula sa kalangitan na kanina ay mahina lang naman. Doon lang din na malaya ni Chandra na iba na ang daang kanilang tinatahak, malayo sa kanilang bahay. Teka nga, bakit parang ibang daan na to? San mo ko dadalhin ha, Shaun? Bulalas ni Chandra. Bakas ang pangamba sa mukha niya ngunit kalmado lamang ang mukha ni Shaun habang nagmamaneho. Shaun, ano ba? Tatalon ako rito. Ihinto mo! Akman niyang bubuksan ang pintuan nang inihinto ni Shaun sa gilid ang sasakyan. Calm down, Chandra. Calm down? Nagsabi mo, iuuwi mo ako pero nasaan tayo ngayon? Nasa gitna ng hindi natin alam na lugar habang malakas ang buhos ng ulan. I'm sorry. Gusto ko lang talagang makausap ka. You know, I thought the child is mine. Si Leo, ang ama ni Sofia, Shaun. Umawang ang labi ni Shaun dahil sa kanyang sinambit. Bumubuka ang bibig nito ngunit walang salitang lumalabas na tila nagdadalawang isip sa mga sasabihin. Kung ganun ba, mahal mo talaga si Leo simula pa noon. Habang tayo pa. Sa mga halik at yakap na pinagsaluhan natin, si Leo ba ang nasa isip mo? Si Leo ba ang nasa isip mo habang sinasabi mo sa akin na mahal mo ako? Si Leo ba ang iniisip mo habang ginagawa natin ang bagay na yun? Mariin at puno ng sakit na tanong niya. Napasinghap si Chandra. Tila nauubusan siya ng hangin sa baga at kusang dumapo ang isang kamay niya para mabigat na ilapat iyon kay Shaun. Ang lakas ng sampal niya ay ang naging dahilan ng pagkatabingi ng mukha ng binata. Hindi ito gumalaw o nagsalita. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila bago muling nagsalita si Chandra. Shaun, ilang taon tayo. Ang sabi ko may dahilan ako kung bakit kita iniwan. At ang dahilan mong yun ay dahil minahal mo ang tanginang best friend mo. Don't even curse, Leo. Wala kang alam, Shaun. Kaya nga ako nagtatanong dahil gusto ko malaman, Chandra. Gusto ko malaman kung bakit bigla ka nalang nawala ng pagmamahal sa akin. Habang ako, hanggang ngayon, ikaw, tangina, ikaw pa rin. Napaawang ang labi ni Chandra habang pinagmamasdan ang patuloy na pumapatak ng mga luha ni Shaun sa pisngi habang nakauntog ang ulo nito sa manibela ng sasakyan. Nasasaktan si Chandra dahil sa tagal na panahon na naging sila ni Shaun at sa tagal na panahon na hindi sila nagkita. Ang ngayon lamang niya ito nakitang umiyak sa harapan niya nang dahil lang sa nararamdaman nito para sa kanya. Humugot ng malalim na hininga si Chandra bago nagsalita.
Marahil, ito na ang tamang pagkakataon upang aminin niya ang totoo kay Shaun. Shaun ay I am more than willing na maging ama ng anak mo, Chandra. pagputol ni Shaun sa mga salitang dapat sabihin ni Chandra. Shaun, Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Just please, come back to me. Please, Chandra. I want to be the father of your child. namumula ang mga matang saad ni Shaun habang nagsusumamo ang tinig. Hinawakan pa ni Shaun ang dalawang kamay niya at paulit-ulit itong hinalikan. Maging ang ilang takas na luha sa kanyang mga mata ay si Shaun ang nagpunas. Muli niyang inalala ang huling sinambit nito. Shaun, hindi pwede. May ama si Sofia, si Leo, at saka… Then, mas mahal mo talaga si Leo kaysa sa akin. Napahila mo si Chandra sa sariling mukha. Mukhang hindi naman nakainom si Shaun, ngunit tila ito lasing na nakatingin sa kanya. Muli itong nagsalita na kinadurog palalo ng puso niya. Mas gusto mo siya makasama kaysa sa akin. Ganoon ba, Chandra? Bumalik ako rito dahil kahit na anong pilit ko sa sarili kong nakalimutan na kita. Alam kong hindi yun totoo. Kaya ako bumalik. Umaasa ako na sa pagbabalik ko, may babalikan pa ako. Nakaya kong kalimutan ang nangyari noon. Basta ba bumalik ka lang sa akin. Suminghot si Shaun, samantalang si Chandra naman ay taimtim lang na nakikinig sa sinasabi nito. Nakayuko lang siya habang nakatingin sa mga daliri na nasa kanyang kandungan. But I guess, it's really over. Then, I am sorry kung dinala pa kita rito para lang paulit-ulit na tanungin ang isang bagay na matagal ko nang alam ang sagot. Pero pilit ko lang itinatanggi sa sarili ko. I'll bring you home now. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay muli nang binuksan ni Shaun ang makina ng sasakyan upang makaalis sila. Balak sanang tumahimik na lamang ni Chandra hanggang sa makauwi sila, ngunit dahil sa biglaang paglakas ng kidlat at kulog ay napatili siya sa loob ng kotse. Meron kasi siyang phobia rito, kaya naman agad tuloy inihinto ni Shaun ang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan. Bakit ka huminto? Drive! Mas lalong hindi tayo makakauwi kung hihinto ka. Binalingan niya si Shaun ng tingin. Sobrang lakas ng buhos ng ulan. Hindi rin humihinto ang kulog at kidlat. Walang ilaw sa kalsada at mga ilang sasakyan lang ang dumaraan dito. We can't risk it. Maghahanap na lang ako ng inn. Pero bukas na tayo makakauwi nito. At isa pa, hindi ko abisado ang lugar na to. Nanlaki ang mga mata ni Chandra. Hindi pa sila maayos na dalawa, ngunit makakasama pa niya ito ngayong gabi. Agad siyang umiling bilang hindi pagsang-ayon. Ano? Kailangan kong umuwi, Shaun. Matalim siyang binalingan ng tingin ni Shaun, kaya naman natahimik siya. Alam kong ayaw mo na ako makasama, Chandra. Pero pwede ba? Kahit na ngayong gabi lang, makinig ka naman sa akin. Kung maaksidente tayo, mas lalong di ka makakauwi sa inyo. Bumuntong hininga si Chandra at hindi na lang muling umimik pa. Ilang minuto matapos ang pagmamaneho ay nakakita nga sila ng isang inn, pero sa kasamaang palad ay isang kwarto na lamang ang bakante. Akmang tatanggi si Shaun nang unahan niya na ito at tinanggap ang binigay na susi ng babae. Kukuhanin na po namin. Saad ni Chandra, giniginaw na siya at hindi na kayang bumalik pa sa labas. Kaya naman, pagtsatsagaan na muna niya si Shaun na makasama ngayong gabi. At isa pa, maluwang naman ang kwarto. Nang makapasok sa loob, ay agad siyang naglinis ng katawan at sinuot ang bathrobe doon. Patutuyuin na lamang niya ang pinaghubarang damit para maisuot pa bukas. Pagkalabas ng banyo, ay naabutan niya si Shaun na tila tulala pa at malalim ang iniisip. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay agad itong nag-iwas ng tingin at dumiretso na rin sa banyo. May dumating na pagkain ngunit wala siyang gana.
Sinubukan niyang matulog ngunit kahit na anong gawin niyang pagpikit sa mga mata at pagtabo ng unan ay gising pa rin siya. Ilang minuto na nga rin ang tinagal ni Shaun sa loob na hindi na niya inusisa pa. Ngunit nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng banyo ay alam na niyang lumabas na si Shaun, kaya naman mariin niyang pinikit ang mga mata. Ngunit dahil sa biglaang paglakas ng kulog ay napahiyaw siya, kaya naman hindi na niya itinuloy pa ang pagpapanggap. Lumapit si Shaun sa kama at akala niyang tatabi sa kanya, kaya naman agad niya itong kinarangan. May fiancé ka ha?" Nangunot ang noo ni Shaun. Kumuha ito ng isang unan at takas siyang binalingan. Ngunit nang maalala ang tinutukoy ni Chandra, ay umiling ito. Samantha is not my fiancé anymore. Hindi namin gusto ang bawat isa. It's just my mom who pushed the engagement. At saka, hindi talaga ako tatabi sa'yo. May asawa ka na, hindi ba? Mapang-uyam niyang tanong. Doon lang din niya napansin na wala pala itong suot na pang-itaas na damit. Nang tumalikod ito. "Asawa? Hindi ko asawa si Leo. Baliw." Wala sa sariling saad ni Chandra. Mahina lamang ang boses na ginamit niya, ngunit dahil na rin siguro sa biglang paghinto ng ulan ay narinig iyon ni Shaun, kaya't agad itong lumapit sa kanya. Anong sinabi mo, Chandra? Napaawang ang labi ni Chandra dahil sa mabilis na paglapit ni Shaun. Kanina lang ay masungit itong tumalikod, pero ngayon ay para bang nagkaroon ng pag-asa ang mga mata nito dahil lang sa isang pangungusap na sinabi niya. Napalunok si Chandra at wala sa sariling napakagat sa labi. Hindi ko naman talaga asawa si Leo. Akala ng iba kasi." Akala ko rin. Ano lang ang relasyon mo kay Leo, kung gano'n? Tanong ni Shaun habang pinaglalaruan ang dulo ng buhok niya. "We're just friends. Best friend, I mean." Bumusangot ang mukha ni Shaun. Best friends lang, pero nagkaanak kayo. Sandaling natahimik si Chandra bago humagalpak ng tawa. Ngunit nang makitang seryoso lang ang mukha ni Shaun habang magkasalubong ang makakapal na kilay, huminto siya. Hindi ako natutuwa, Chandra. Para na kaming magkapatid ni Leo, Shaun. Hindi ako ang ina ni Sofia, pero halos ako na ang kinikilalang ina ng bata. Dahil hindi pa nahahanap ni Leo ang ina niya. Kaya rin kami madalas pag-usapan at mapagkamalan na mag-asawa dahil madalas kasama ko yung anak niya. Paliwanag ni Chandra. Bahagyang nabawasan ang pagkakakunot ng noo ni Shaun dahil sa narinig. Muli siyang nagpatuloy. About sa cheating. Umiling ang lalaki. I don't care about that anymore. What's important is, nalinawan na ako na wala kayong relasyon ni Leo at hindi mo anak ang bata. But you want a child before, right? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Chandra nang matamis na ngumiti si Shaun sa kanya na tila alam niya na ang nasa isip nito. "Shaun, gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi pa tayo nagkakabalikan." Aniya at pinagkrus ang mga braso sa sariling dibdib. Hindi nabura ang matamis na ngiti ni Shaun at pagkus ay hinawakan nito ang isang kamay ni Chandra at hinalikan iyon habang nakatitig sa kanyang mga mata. Tila may humaplos sa puso ni Chandra habang magkasalubong ang kanilang mga mata. Hindi pa man ganoon kahilom ang kahapon ay kahit paano nabawasan naman ang bigat sa kanyang puso. I will do everything, Chandra. Lahat ay kaya kong gawin para sa'yo. Paghihirapan kita. Itutuloy ko ang kasal natin na matagal nang naudlot noon. Nang umayos ng upo si Shaun upang yumakap sa kanya, ay hindi niya na iyon pinigilan pa. Bagkus ay kusa ring yumapos ang braso niya paikot sa katawan ni Shaun. Mahal na mahal kita, Chandra. Ikaw lang. Matapos ang nangyaring pag-uusap sa inn na iyon, ay naging maayos na ang tunguhan nila ni Shaun.
Pakiramdam tuloy ni Chandra ay hindi pa man sila tuluyang nagbabalikan ay bumalik na ang dating Shaun na una niyang minahal. Saan mo na naman ba ako dadalhin ha? Kunwaring naiiritang tanong ni Chandra nang pumasok na si Shaun ng sasakyan upang umupo sa driver seat. Ngumiti ang binata nang bumaling sa kanya. Sa bahay natin. Anong bahay natin? Basta, ang bahay na yon ay pinatayo ko na 5 years ago. I hope magustuhan mo. Bago tumungo sa sinasabing bahay ni Shaun ay nagtungo na muna sila sa isang restaurant para kumain. Nang sandaling umalis si Shaun upang magbanyo, ay nangunot ang noo ni Chandra nang makatanggap ng mensahe mula kay Leo. May mahalaga raw itong sasabihin sa kanya. Akmang tutugunan niya na ang mensahe ni Leo nang bumalik naman si Shaun. Let's go. Tumango si Chandra at hindi na nagulat pa nang maglapag na lang basta si Shaun ng pera sa lamesang kinainan nila. Nang makarating sa sinasabing bahay, ay mangha pa ang mga mata ni Chandra nang automatic na bumukas ang malaking kulay gintong gate nang pumasok ang kanilang sasakyan. Nang maipark na ni Shaun ang kotse, ay napansin niya na may 2 pang kotse ang nakaparada sa loob. Ngunit hindi na iyon masyadong binigyang pansin pa ni Chandra dahil sa galak nang makitang tila ang bahay ay hindi lang bastang malaki at moderno. Para itong palasyo na pininturahan gamit ang paborito niyang kulay, puti na may halong krema. Marami ring bulaklak at ibang halaman na nakapalibot sa bahay na talagang nagbigay ng ningning sa kanyang mga mata. Napabalik na lamang siya sa wisyo nang maramdaman ang pagsiklop ng kamay ni Shaun sa kanyang kabilang kamay. Mas magugustuhan mo ang mga nasa loob. Ngiti ni Shaun kaya naman puno ng galak na nagtungo sila sa loob. May 2 katulong na nagbukas ng malaking pintuan. At saktong pagbukas nito ay malakas na hiyawan at putok ng party popper na may iba't ibang kulay ng papel sa loob ang sumalubong sa kanila ni Shaun. Surprise, Shaun! Surprise! Umuwi na kami ng daddy mo dahil hindi ka nagre-reply sa mga messages namin sa iyo. Shaun, we are talking about your wedding and, oh, you're with your... Nahinto sa pagsasalita ang ina ni Shaun nang mapansin nito ang kasama niya. Napalanok si Chandra. Ang alam ng mga ito ay niloko niya si Shaun, kaya naman bigla siyang natulos at nanlamig sa kinatatayuan. Mukhang mali si Shaun na magugustuhan niya ang mga nasa loob. Ma, what are you doing here? At paano po niyo nalaman ang bahay ko? Well, sinabi ni Samantha. But don't be mad at her, son. Pinilit namin siyang sabihin dahil gusto ka nga naming isorpresa. I'm sorry, Shaun. Ani Samantha, baka sa mukha nito na hindi rin gusto ang kasalukuyang nangyayari. Sorpresa? Para saan? Mukhang wala ring kaalam-alam si Shaun tungkol sa pagbisita ng mga magulang nito. Napayuko si Chandra nang bukod sa magulang ni Shaun ay narito rin si Samantha. Kasama rin ang sa tingin niya ay mga magulang din ng babae. This is for your upcoming engagement, Shaun. Matagal na namin ito. Mom, I'm sorry. I'm sorry if nagsinungaling ako sa inyo noon. Pero I want to tell you now, hindi ko pakakasalan si Samantha. We're not in love with each other. Si Chandra po ang gusto kong pakasalan. Napasinghap ang mami ni Shaun, gayon din ang mga magulang ni Samantha. Samantha? Totoo ba to? Nakayukong tumango ang dalaga at akmang magsasalita pa sana ngunit biglang lumapit ang ina ni Shaun sa kanilang banda. Really? What's happening, Shaun? Ang akala ko ba noon, niloko ka ni Chandra? It doesn't matter. Shaun, naririnig mo bang sarili mo? Niloko ka ng babaeng niya noon at ngayon magpapaloko ka ulit? Ilang linggo ka pa lang dito tapos nagkabalikan na kayo. Hindi makapaniwalang tanong ng ina ni Shaun. Napayuko si Chandra. Naiintindihan niya ang panghuhusga ng ina ni Shaun sa kanya.
Wala rin itong alam sa totoong nangyari at sa totoo niyang dahilan. Ma, we're not yet together. At isa pa, nagkausap na kami. Kung hindi niyo po matatanggap si Chandra, huwag na rin po kayong umasa na muli pa akong babalik sa ibang bansa. Ang mga salitang iyon ang gumuhit ng galit sa mga mata ng kanyang ina. Ganyan ba ang ginawa sa'yo ng babaeng yan, Shaun? Handa mong talikuran ang ina mo? Ang magulang mo para sa babaeng yan? Masaya ka na ba, Chandra? Hindi ka may maayos ng anak ko lang dahil sa'yo. Ma, stop! Huwag ninyong pagsalitaan ng ganyan si Chandra. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses, Shaun. I can't believe you fall for the same girl 5 years ago. Humugot ng malalim na hininga si Chandra bago sinalubong ang mga mata ng ina ni Shaun. I'm sorry po. Aalis na lang po muna ako. Ani Chandra at sa pilitang inalis ang pagkakahawak ni Shaun sa kanya upang tumakbo palayo sa lugar na yun. Narinig pa niya ang malakas na tawag sa kanya ng binata kaya't binilisan pa niya ang pagtakbo. Sa kabila ng nanlalabong paningin dahil sa mga luhang pinipigilan niyang pumatak at sa paulit-ulit na salita ng ina ni Shaun sa kanyang tenga, ay hindi na nga niya namalayan pa ang kotseng paparating. Bumusina ito ng ilang beses pero hindi na siya nag-abala pa na gumilid sa daraanan niya dahil nanghihina siya sa mga salitang nanggaling sa ina ni Shaun na tila tatatak na yata sa kanya buong buhay. Chandra! Hiyaw ni Shaun. Pilit pa siyang pinipigilan ng ina kanina na huwag sundan si Chandra, ngunit hindi niya iyon magagawa. Lakad-takbo ang ginawa ng lalaki sa pagbabaka sakaling naririto lamang si Chandra sa paligid dahil hindi niya kabisado ang lugar. Ngunit hindi pa rin niya makita ang dalaga. Napasabunot na lang siya ng sariling buhok. Sinisisi niya ang sarili na dapat pala ay hindi na muna niya dinala si Chandra sa bahay niya. Ala, tumawag kayo ng tulong ng ambulansya! Kawawa naman yung babae oh. Mukhang hindi taga rito. Mga usap-usapan iyon, ilang dipa lang mula kay Shaun na nagbigay ng kakaibang kaba at kilabot sa kanya. Hindi man sigurado ngunit agad niyang tinakbo ang pagitan niya at ng lugar kung nasaan ang aksidente. Agad niyang hinawi ang mga tao kung saan nakapalibot ang mga ito. At nang bumungad sa kanya ang katawan ng isang babaeng duguan at natatabunan man ng buhok ang muka, ay alam niya kung sino ito. Chandra! Chandra! Nangingilid ang mga luha sa matang saad niya. Chandra! I'm sorry. Please wake up. Chandra! Dadalhin kita sa ospital. Ilang sandali pa bago dumating ang ambulansya. Nang makarating sa ospital, ay sapilitan pa siyang hinila ng ilang nurse para lamang bitawan ang kamay ng dalaga upang dalhin na sa emergency room. Hanggang dito na lang po kayo, sir. Sandali! Chandra! Chandra! Ani Shaun bago tuluyang isara ng mga ito ang pintuan. Napayuko na lamang si Shaun bago nagpasyang umupo na lamang sa gilid upang maghintay. Habang tumutulo ang mga luha sa mata, natuyo na ang mga bakas ng dugo sa kanyang damit, ngunit hindi pa rin niya magawang kumilos sa kinauupuan. Ilang oras ang lumipas nang maramdaman niyang may paparating na mga yabag patungo sa gawin niya. Nang magkasalubong ang tingin nila ng bagong dating na si Leo, ay agad siya nitong kinuwelyuhan upang patayuin mula sa pagkakaupo sa silya. Anong ginawa mo kay Chandra? Tangina! Bumalik ka lang, napahamak na yung best friend ko! Gago ka! Sigaw ni Leo saka siya malakas na sinuntok sa pisngi. Nang mapaupo naman si Shaun sa sahig, ay muli itong sinuntok ulit ni Leo. Ano ha? Ganti mo ba to? Dahil akala mo, niloko ka ni Chandra? Sigaw niya sa pagmumuka ni Shaun, ngunit tila walang naririnig ang lalaki. At nakayuko lamang habang hindi dinedepensahan ng sarili. No. Bulong na Shaun na sa sobrang hina ay tinangay na ng hangin.
Ganti mo, dahil akala mo, niloko ka namin ni Chandra. Hanggang ngayon ba, hindi pa niya sinasabi sa'yo? Pues, ako na ang magsasabi. Akala niya noon may taning na ang buhay niya, kaya kanya hiniwalayan. Dahil hindi niya gusto makita kang umiiyak kapag mamamatay na siya. Pero, pero puta, hindi nga siya namatay sa sakit pero mamamatay naman siya ng dahil sa'yo. Napaawang ang labi ni Shaun dahil sa narinig. Kahit napapapikit na ang isang mata niya dahil sa suntok ni Leo, ay pinilit pa rin niya itong balingan ng tingin. What? Anong sinabi mo? Hindi ka niya niloko at hindi yun magagawa ni Chandra sa'yo. Dahil sa maling test, nagawa niyang magsinungaling sa'yo. Ano pa ni Leo na mas lalong nakapagpalumo kay Shaun? Ilang taon niyang kinuwestiyon ang sarili, kung ano ang mali at kung ano ang kulang sa kanya. Ngunit ang totoo pala ay ginawa lamang ni Chandra na paniwalain siya na hindi na siya nito mahal upang makipaghiwalay. Ilang taon kong iningatan yan, tapos ganito ang gagawin mo? Tangina, sana hindi ka nalang bumalik. Ani Leo, at akma na sana siyang susuntukin nang dumating ang mga magulang niya kasama si Samantha. Hey! Stop it! Sigaw ni Samantha saka pumagitna sa kanila. Kasama nito ang mga magulang niya, nagulat pa rin sa mga nangyayari, ngunit hindi ito pinansin ni Leo. Alam mo, sana hindi ka nalang maalala ni Chandra. Ani pa ni Leo, saka mabibigat ang yabag na umalis. Nang nawala si Leo, ay hindi makapaniwalang lumapit ang kanyang ina kasama si Samantha, na nasa papalayong figura ni Leo pa rin nakatingin. Wait, is it true? Si Chandra. Hindi makapaniwalang saad ng ina ni Shaun. Tila ang mga suntok ni Leo kanina ay kulang na kulang pa dahil sa mga nalaman niya ngayon. Nasa malalim siyang pag-iisip nang lumabas ang doktor. Balangko ang ekspresyon nito, kaya naman nang bumuka ang bibig ng doktor upang sabihin ang kalagayan ni Chandra, ay muling tumulo ang mga luha ni Shaun sa mata. The operation was successful, but Mister, I cannot assure you that Miss Marquez, we still recognize you. Malakas ang naging impact ng pag-untog ng ulo niya sa kalsada. But for the meantime, she needs to regain her strength. Maiwan ko na muna kayo. Ang mga katagang binitawan ng doktor ay nagpakaba ng sobra kay Shaun dahil mukhang ito ang bayad sa nagawa niyang kapahamakan kay Chandra. Araw-araw, palagi siyang nagdarasal at kinakausap ang dalaga kahit wala itong malay. Hindi na rin siya pumapasok sa opisina dahil nais niyang bantayan na lamang si Chandra. Chandra, kailan ka ba gigising? Hindi ka pa ba nagsasawang matulog, mahal? Miss na kita eh. Uwi ka ni Leo habang nagbabalat ng prutas na tiyak niyang siya lang din naman ang kakain dahil wala pa ring malay si Chandra. Kapag nagising ka na, magpakasal na tayo ah. Nakangiting sabi ni Shaun na tila nangangarap. Nasa gitna siya ng pagkukwento kay Chandra nang biglang tumunog ang makinang nakakabit sa katawan nito. At ang kaninang mga linya ng monitor ay biglang naging tuwid. Ang araw na iyon, na sa tuwing naaalala na Shaun ay nakapagbibigay sa kanya ng iba't ibang emosyon. 3 taon na rin ang lumipas. Kasal na siya at may isa ng anak. Love, saan ka na? Hindi makatulog si Baby Shaun kapag hindi ka nakikita. Ani ng malambing na boses mula sa kabilang linya. Bawi na ako, love. Nang bumukas ang automatic na gate, ay agad niyang hinabilin ang sasakyan sa katiwala. Umakyat siya sa taas ng bahay upang puntahan ang mag-ina niya. At nang humarap ang kanyang misis, ay agad niya itong hinapit sa bewang upang hagkan sa noo. Buhat nito ang kanilang 1 taong gulang na anak na si Shaun. I miss you, Chandra. Sus, parang hindi mo naman ako nakikita araw-araw.
Ayoko lang magsisi na hindi ko sa'yo nasasabi ang nararamdaman ko. Hmm, dahil ba ito ulit sa nangyari noon? Ang sabi ko naman sa'yo, love, malakas ako at hindi ko pa oras. But still, nagpapasalamat pa rin ako na nabigyan ako ng pangalawang buhay. Tignan mo nga oh, sa sobrang lakas ko, nagka-baby pa tayo. Ako nang mag-aalaga kay baby. Matulog ka na, misis. Para mamayang gabi, may lakas ka. Aniya sa kinuha mula kay Chandra ang bata. Lakas? Para saan? Para sa akin. Tigilan mo ako, Shaun ha. 1-year-old pa lang si Shaun. Humalakhak ang asawa niya bago ito umiling. Nga pala, nag-invite si Leo para sa binyag ng second baby nila ni Samantha. Pupunta tayo. Okay, love. Ikaw mo susunod. But you know what? Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na si Samantha ang mama ni Sofia. Well, same. Kaya pala kinuha ni Leo sa akin si Sofia noon sa my birthday party. Dahil alam niya na nasa bansa na si Samantha. At yun din pala ang mahalagang sasabihin niya sa akin noon. But I'm happy for Leo. Deserve niya ang lahat ng blessings ngayon sa buhay niya. How about me? Sa tingin mo ba, deserve ko rin kayo ng anak natin? Sa kabila ng pagkukulang ko sa'yo. Ngumiti si Chandra, saka hinawakan sa pisngi ang asawa niya. Kailan ka ba nagkulang sa amin ang anak natin? Wala kang dapat ikumpara. You are the best daddy and the best husband. Kaya huwag mo nang isipin na may kulang ka. Dahil para sa amin ni Baby Shaun, you are more than enough. Diba, baby? Baling niya sa mestizong batang lalaki. Ngumiti naman ito sa kanya, kaya't mas lalong lumapad ang ngisi ng dalaga sa labi. Nasa ganoon silang ayos nang biglang tumawag ang katulong upang ipaalam na mayroon silang bisita sa baba. Mami po ni Doc Shaun, ma'am. Ani ng katulong bago ito bumaba. Love, ako nang kakausap kay mami. Ibaba ko lang si babe. Hindi na niya natapos ang mga sasabihin nang umiling si Chandra. Ako na. Nakakatulog na si baby oh. Punta ka na sa kwarto natin. Haharapin ko lang ang mami mo. Pero, It's okay. We're okay now. Kaya huwag ka na mag-alala. Kaya wala naman nang nagawa pa si Shaun kung hindi dalhin na lamang ang kanilang anak sa kabilang kwarto upang patulugin na ito. Nakausap niya na noon ang ina ni Shaun at humingi na rin ito ng tawad sa kanya. Kaya naman nagtataka siya dahil ngayon nang ulit ito pumunta sa kanilang bahay. Chandra, iha! Hello po. Bati niya pagkapunta sa sala. Magpapaalam lang sana ako sa inyo ni Shaun. I'll stay na sa US for good. And gusto ko rin sanang magpasalamat sa kabutihan mo, iha. I just hope na hindi na kayo maghihiwalay pa ulit ni Shaun. Hindi na po. At saka, mahigpit po ang kapit ng anak niyo eh. Biro niya. Nasa gitna sila ng biruan nang biglang bumaba si Shaun upang lumapit kay Chandra. ma, Tila tunog banta ang tinig na iyon ni Shaun. I'm not doing anything, son. Nagpapaalam lamang ako dahil uuwi na ako sa US. Anyway, mamaya na ang flight ko, kaya maiiwan ko na rin kayo. But I will assure you na buwan-buwan may padala ako para sa apo ko, okay? At sana naman masundan na agad si Shaun dahil gusto ko ng maraming apo. Natawa si Chandra. Ito ang buhay na gusto niya. Walang away at alitan at tanging pagkakaunawaan lamang at pagmamahalan. Wakas.